Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri.
Good morning, Jesus. Ano ko yung aking ano. Wala ka Hello. pang microphone. Ayun na. Yan. Eto na. Eto na naman tayo. Ano ganda? Pag-ibig daw ni Kristo, di nagbabago yung awitin. Good Bagamat morning, mga good morning paminsan-minsan tayo nagbabago, pero ang pag-ibig ni Kristo ay hindi nagbabago. Hallelujah. Okay. Mag-good morning ka muna, Beb. Good morning, Beb. Ayan. Ay, good morning, Comfy family. Hindi na kami maggaganto, ha. Magkasama kami araw-araw. Nakita nyo naman, oh. Pakita mo naman, oh. Di ba? Wow. Terno pa kami. May commercial pa. Hindi kami endorser niyan. May nagregalo lang. Kaya, Regalo, tsaka yung isa nag-sale dun sa Titan. Doc, maraming salamat sa regalo mo sa kanya. Kasya sa akin. Kaya, Yan, pag binili mo, medyo mahal eh. Pero pag hanap lang kayo ng 70%, doon sa may saan ba yun? Basta ako, siyempre share kung saan yung mura. okay. Thank you, Lord. Amen. Prayer muna tayo, Beb. Okay. Hallelujah. Lord, again, good morning, Jesus. Salamat po sa magaan na paggising at mainam, mahimbing na pagtulog. Glory to God. Salamat po sa kitchen at meron kaming mga pagkain na healthy ngayon by God's grace. Alam ko lahat din ng kapatiran, healthy foods. At salamat din po sa bubungan na kami merong tahanan, bahay. At para naman sa mga wala pa at nangungupahan, Lord, ang bahay, bubong, ay napakalaking pagpapala sa mga tao. Magkaroon ng mga pabahay ang ating ginagawa ng gobyerno. Maraming pabahay na para sa mga kababayang Pilipino na hindi kayang bumili ng bahay. Again, Lord, ito pong live streaming, propagation of the gospel, your word, ang kailangan naming lahat ng tao sa mundo. We are in need of you, Lord Jesus Christ. At sa pamamagitan ng salita mo, maaabot ang mga needs ng mga kapatiran at mga tao. Sa inyo po, you are the source of everything. At kayo rin po nagbibigay ng wisdom para to rightly apply our knowledge. The art and crafts of labor be upon us all. The arts and crafts of labor be upon all Filipinos. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Sa pagpapatuloy po ng ating series na ginagawa, ito po ay tungkol sa love. At ito ay makikita natin sa 1 Corinthians 13:13. Hindi yan, Jam. Ayan. 1 Corinthians 13:13. Ang nakalagay po, meanwhile, these three remain, faith, hope, and love. And the greatest of these is love. Ayan. So, natalakay po natin yung iba-ibang klase ng ay yung characteristic nung Tuesday, ng pag-ibig. At ang mga sumagot po ay hindi ko na nga nabase. Kasi ang ating tinapik ng Tuesday, love is patient. At yung isa, sabi niya, kapag stressed ako sa work, tapos lumapit ako kay brother, tapos hindi ako pinapansin kasi nakafocus sa basketball, sabi ni Shane, nawawala daw yung pasensya niya. Yung kay Sister Winnie Colina naman, nawawala ang pasensya ko pag sinabi ng mahal ko, o maski di ko mahal, nagagawin niya, pero hindi naman pala. Tapos si Sister G naman, nawawala ang patience ko kapag nagkakalat sila at hindi binabalik ang isang bagay kung saan dapat. Comment. So, iba-iba. May comment din. Pag kayo ba, mga misis, nanonood ng tungkol sa telenovela o mga Korean movies,
na iistorbo na ba namin kayo? Basketball lang naman ang love namin din di ba? Alam niyo po kung anong technique, sama niyo po sa Korean novela. Kaya si Pastor, kasama kong nanonood Brother Wally, dalawa tayo. Ano ba latest sa maglalaro na ba si Kai Soto? PM mo naman, ha? So, ayan po mga kapatid, tinakil po natin yan, love is patient. At yung mga natakil na nga natin dito, yung Greek word ng patient, yun nga yung anexasikos. Okay. Ito yung pasensya kapag ka meron kang mga dinadala sa Panginoon, tapos pinipersecute ka pa, imbis na lumapit kay Lord, ayaw pa rin nila. Ito yung pasensya na ginagamit natin. Tapos yung epiakis naman, ito naman yung pasensya, mga kapatid, na pagka merong nang inis sa'yo, iniintindi mo kung bakit nila yun nagagawa sa'yo. Ito yon isa. At yung isa, yung macrotumeo, ito yung pinaka na kasi nagsasuffer ka ng long-tempered kasi to slow to anger ka, tapos na-endure mo yung mga personal wrongs without retaliating. Tapos, ang pinaka yung hupomeno. Yung hupomeno naman, sabi ni Pastor, ito daw ay humility. Tama. Meekness yan. Pumapayag ka ng papailalim. Diba? Pero merong strong state of mind. Hindi yung napapasailalim ka, pero in resignation, hindi. Kailangan, natutuwa nga kami dalawa, paulit-ulit namin yun hanggang bahay. Kailangan may vibrant hope. Yes. Hindi yung parang nag-resign ka na lang. So, iba yon. At ngayon, ipagpapatuloy po ni Pastor kasi, nabasa ko lang, baka lang maano ko. Being patient is kindness in action daw. Ayan. Kaya, ipagpapatuloy ni Pastor. So, kunin ko na yung being patient is kindness in action. So meaning to say, yung inner being mo nagkakaroon ng outward manifestation na igagawad mo sa mga tao. Ayan. So, may I ask the question na sa inyo lahat? Sa ating lahat, are you kind? Di ba pwede mo masabi, sometimes... May joke din si Pastor Ray. Ano sabi? Sabi niya, if you are not kind, you are the wrong kind. Dalawa. So, yung patience, or patient ba? Patience. Love is patient. Hindi, yung adjective ba? Noun. Patience, ano yan? Kindness is patience in action. So, if you are not kind, you are the wrong kind. Pinag-usapan natin yung pag-ibig, mga kapatid. Sa Greek, napakahalaga na mahimaymay natin. Yung eros, pag-ibig din yan, sa opposite sex. Yung storge, pag-ibig ng magulang sa anak, pag-ibig ng anak sa magulang. At yung patriotism, that is love for country, rin yun, storge rin yun. So mahalin natin itong ating inang bayan Pilipinas. Kaya nga inang bayan ang tawag So, sino pa magmamahal sa atin sa Pilipinas? Tayong mga Pilipino. Ngayon, kagabi nga na bahagi ni Pastor Fred na the preeminence of love, the supremacy of love, doon sa mga ating skill, gifts, o kung meron man tayong mga anumang meron tayo, maging material possession, so mas superior pa rin ang pag-ibig. At ngayon naman, itong love in action sa 4-7, nasa love is patient and kind. So, yung pangatlo, yung phileo. Ito'y may kaugnayan din sa pagiging kind kasi brotherly love hango dun sa Roma 12 Gs. Basahin natin, So, tignan natin yung ano ba ang pagkakalahad ng salita ng Diyos sa pagiging kind. Siya nga pala, meron ba isa yung agape, no? Ito yung unselfish,
unconditional, sacrificial, faithful love ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga yung awitin kanina, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Yun yung agape love ng ating Panginoon Diyos. Yung tignan nyo itong sa Bible, tignan natin. Siya nga pala, tignan na natin muna uli sa totally na pinag-aaralan natin yung mga Greek words ng love, Eros, storge, phileo, agape. Okay, mahahalaga yan mga kapatid. So yung kind naman sa Greek, kresteu tai. Okay? CHRESTEUETAI. Pareho din mo kasi may conjugation kasi sa sa Greek. So yun yung root word. Ang ibig sabihin niyan ay courteous, good, helpful, matulungin, useful, giving, showing favor. Okay? Tingnan natin kung kind tayo by God's grace. Ano ba ibig sabihin ng courteous? Another word sa courteous. Polite. Ano pa? Courteous. Polite lang ba? Courteous? Ano pa ba? Gracious. Di ba? Yan ang ibig sabihin ng kind. So, ang mga Kristiyano ay kind. Are we kind? Okay, you know why? Ito ang sabi ng Bible. So, una, dito ang pagiging kind sa Roma 12:10. Sa King James, be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Medyo, mahirap pala. Sa good news na lang muna. Naman, itong pagiging kind na sinasabi ng Bible. Ako na muna, ulitin ko, 12Gs. So, tignan niyo sa iba-ibang version, ha? Ang pagiging kind ay we honor one another. Kumbaga, yun. So, sige nga, babe. Love one another warmly as Christians and be eager to show respect for one another. So, ang pagiging kind, nire-respect mo yung the other person. Sa ibang version, you honor the other person. Yun. Medyo parang daling sabihin na nire-respeto, pwede ring bigyan ng honor. Ang aking gustong ipaabot ay itong pagiging kind natin publicly and privately. Okay? Bakit ko sinabi yung publicly and privately? Okay. Hindi namamalayan to mga kapatid. Sa bahay, pagka mayroong nagsalitang mga matatanda o magulang at ang napag-usapan ay yung ibang tao na mayroong mga pag-uugali o situation na parang hindi sumasang-ayon sa timpla ng gusto mo, pag narinig ng mga bata yan, paglabas niya, nakatatak na sa isip niya na yung tao na yun ay ganon. Na-dishonor mo yun privately kasi kayo lang sa bahay. Hindi ito namamalayan, lalo na yung mga, halimbawa, mag-asawa. Pag meron kayong napag-usapan na si Kwan, there are times na assuming na ganun talaga siya. How about mag-asawa, mag-pray para mabago, o dili kaya, kung talagang love mo siya, ang phileo kasi, friend pwede mong masabi sa kanya na hindi ko nagustuhan yung iyong ginawa. Ngayon, isa-sacrifice, take the risk na
kung sakali mang mag-alanganin ng sagot sa iyo, at least nasabi mo na aray, nasaktan ako. Ngayon, kung hindi mo naman aayusin, hayaan mo lang, pag-uusapan nyo sa bahay, maririnig ng maraming tao, pati kapitbahay, ano mangyayari? Magiging, wala na, hindi na matatapos yun. So, ang pagiging kind ay you respect and honor ang mga tao publicly and privately. Parang sa tingin mo, ang dali lang. Pero pagdating sa bahay, minsan ang pananalita, nadidisrespect mo na yung ibang tao, assuming na you're right, but still you are not right because you have to pray kasi madadama yung mga iba eh. Pwede naman ma-correct, ano ha? So, tignan pa natin, ang kindness ay dapat araw-araw na isinusuot. Dito sa Colossians 3:12, ang kindness, ito ang sabi, put on therefore as the elect of God. Imagine, ito ay para sa mga believers of our Lord Jesus Christ, followers of Jesus Christ, disciples of Jesus Christ. O, tatlo yun ha. You believe, you follow, and you are a learner, and you also make disciples. Okay? The elect eh, di ba? Tayo yun eh. So, pwede nating magawa yun. That is kindness eh. Kasi inelect na tayo. So, you believe, you follow the Word of God, you make disciples, and you yourself, a learner, and then share the gospel. That is kindness. Okay, ulit. Put on therefore as the elect of God. Wow! Glory to God. Tayong mga born again Christians. Born again Christians. John 3:3, ha? 2 Corinthians 5:17. Born again Christians. Kasi merong Christians, meron nga ako nakasharean, merong situation, yung kanyang magulang ay nagkaroon ng situation at na ospital, ICU, siyempre wala namang maraming pera. Tapos, yung mga comment ng mga supposed to be, sabi ng bata na inaasahan niya mga Christians, ang kanyang comment ay hindi kind. Samantalang yung mga kamag-anak na inilalapit kay Lord, nagulat siya, yung pa ang nagbigay ng kind words sa kanya. So, meron palang mga Christians na hindi nagbibigay ng kind words. So, sabi nung bata, pwede pala yun, Tito Alex, na Christian, pero pag narinig mong magsalita, tutumba ka, imbis na mababangong ka. Samantalang yung mga ibang kamag-anak na supposed to be, hindi naman masyadong lumalapit kay Lord dahil yun nga yung inilalapit niya dahil may mga vices, so on and so forth. Pero yung pa pala nagbigay ng kind words. So it can happen na you thought, you think you are a Christian but you are not kind. So you are the wrong kind. Ha? But it can be done. So be aware lang. Be aware. Kasi ito na nga. Okay. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Put on therefore as the elect of God. Ito. Holy and beloved. Imagine. Beloved pa tayo ni Lord. Holy pa. Banal. Humbleness of mind. Ito yung kindness. Meekness, long-suffering. Ayan. Sa ibang version, andyan yung kindness. So, isusuot mo. Where? Put on. So, meaning to say, every day. Sabi ni Paul, put on kindness. Every day. Susuot mo. Diba? Kasi kung maalala nyo rin sa unang Pedro 3:8, ibaba nyo, you want a good life? Sabi doon. So, yung pagsasalita ay maging kind, courteous, gracious, useful, ano pa ba? Helping others, building others. So, everyday ito, parang tingin mo, kind tayo. Pero, alam nyo ba na, alam ko nung maliliit tayo, naturuan naman tayo ng tamang manners ng ating school. Sa bahay ba, naturuan tayo? There are times na pag sa bahay, makita mo minsan, pag wala pa kay Lord, murahan dito, murahan doon, batuhan dito, sigawan, singhalan. Pagdating mo sa school, tinuturuan ka ng right manners and good conduct, di ba? Di ba?
Pero pag uwi mo sa bahay, parang iba. Ewan ko kung naranasan niyo yun, mga kapatid, nung maliliit tayo, o once upon a time, minsan. Pero kung ayaw mong aminin, wag mong aminin. Pero kapag pwede pa naman magbago sa bahay, doon pa lang sa bahay, ikaw na manguna. Halimbawa, matatanda na sila. O umpisa mo ulit dahil hindi naman, bawa ako, hindi naman ako nagsimulang merong right manners and good conduct sa school. Good manners, binaliktad ko ba? Hindi bale, nabaliktad. Ano doon pa rin? Okay. Sige, ito na lang. Kung talagang kind ka, subukan mo lang yung everyday na isusulat mo. Isusuot mo. Mabilis ka ba magsalita ng please? Kung hindi ka mabilis magsalita ng please, o mabilis ka rin ba magsalita ng thank you? So, everyday lang yun. Parang simple lang. Kasi pagka nag-please ka, ibig sabihin nun, hindi ka nagde-demand at hindi ka nagko-command. Pagka nag-please ka, binibigyan mo ng importansya yung service rendered to you. Sa kainan ba? Alam mo, kumakain ka. Yung pagtawag mo sa waiter, paano ba? Pagka naglapag ba na, maliliit lang to, pero pwede mo naman. Kasi pag sinabi mo sa waiter na, ano yan? Pwede mo sabihin na, kahit maliliit, paglagay lang sa'yo ng pagkain o pag-serve sa'yo, thank you Kasi thank you is a gratitude. Gratitude for the service rendered. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, yung please. Please. Yung please na yun, nako, ano yan? Parang sa tingin mo, wala lang. Kasi hindi ka nag-uubliga, nagde-demand. It is a form of thanksgiving and a request. So, maliliit lang yun. O, isa pa. Meron ka ba bang manifestation, Beb, ng kindness? Kindness also is being well-behaved and well-mannered. Okay. Well-behaved and well-mannered. Okay. Ito na lang. Pagka merong handaan, ikaw ba nauuna? Okay. Pagka kumuha ka ba ng pagkain, umaapaw ang plato mo? Pagka meron bang inilatag na pagkain, halimbawa, ako lang No, minsan di ko ito napapansin. Pagka merong bangos, kukunin ko yung gitna, yung tiyan. Tapos iiwanan ko lahat yung mga natira. Kasi ako nauna Bakit? Bakit ba? Di kukunin ko yung the best. Pagka ikaw ay kumain, nakikipag-unahan ka at umaapaw ang pagkain mo, mang masasabi? Ano naman to? Parang hindi naman to kumakain. O kaya pagka kakain, gusto mo sa'yo triple, 4 na beses, ganon. Pwedeng kunti-unti, balik-balik. Huwag mong aapawan yung plato mo. Tsaka, kasama kasi dun, Beb, yung isa pang meaning ng kind, considerate. Okay, ang considerate ka ba? Minsan sa parking, sa mga umo-overtake sa'yo, sa mga medyo, barumbado, another word, wag barumbado, yung sa kalye, ano ba winiwika mo nung nasa loob ka na hindi naririnig nung sinasabihan mo, pero naririnig ni Lord, tsaka naririnig kung may kasama ka? Kung ako lang may pera, sasagasaan ko to Parang tangke, tas babayaran ko na lang. Wag naman. Ano na lang sasabihin mo pag kind ka? Ano ba? Patience. Yun. Si Kuya talaga, Bakit? Hindi, yun nga yung sasabihin na lang. Kuya talaga, Ito merong isang... Para wala na lang maano. Ha? Kuya talaga, Ito, yung isa sa hindi napapansin na kindness ay yung Good Samaritan. Kasi ang isa pang ng kindness is being merciful. Okay. Ito, Beb, matutuwa ka. Kasi kasama nung unang panahon, gugulitin kasi Beb, kasama ko yung family. Beb, bakit ba? Walang aangal. Sino ba may sabi nung walang aangal, Kanino ba yan? Sinong worker yan? Nakalimutan ko na. Okay, ganito. Yung sinasabing natin ng kindness ay good Samaritan. Di ba yung iba umiiwas? Yung 3 parang umiiwas. Yung iba, ginamit yung law,
Iba. Kasi minsan pag tumulong ka, ikaw pa napapahamak. Yan ang takbuhan ng buhay. Di ba? Reality yan ng life. Pero tingnan niyo yung Good Samaritan. Pinakita doon yung isa, maalam sa batas, ganito, ganyan, teacher of the law, so on and so forth. Pero yung isa, tingnan niyo kung sino ang commended. Kindness yun. Ganito, several times, hindi lang isa. Kasama ko yung, noon pa to, Beb, maalala mo to, ikaw na magkwento. Yung papunta kami ng Pampanga, kasama ko yung family niya, nagdadrive ako ata, Ay, kasunod natin si Tatay Ed, 2 sasakyan kami. Tapos merong nakabaradang trailer doon sa kaliwa, pumasok yung isang sasakyan, tapos lahat ng tao dumadaan lang, tumitingin. Sila Tatay Ed, biglang huminto sa gitna ng kalye, bumaba, tumakbo. Lahat kayo, pati ako, nagulat ako, nasyak ako. Anong ginawa niyo doon sa nasa ilalim ng trailer na tao? Tumawid lahat kami, di ba? Kaming lahat kayo. Ako, naiwanan ako. Nandun ako sa kotse, nasyak ako eh. Si Daddy, pati si Ima, ako. Si Winnie naiwan kasi nervyosa yun eh. Umano kami sa kabila. Pumasok yung siguro nakatulog. Alam nyo, inatak ni Daddy palabas ng sasakyan. Tapos yung isa, yung umikot na yung nakalabas na yung buto. Tapos yung isa, nabalatan yung dito. Si Ima, ibinalik ulit na gano'n ni Ima yung anit na nabalatan na gano'n. Tapos inilabas ni Daddy lahat, isa-isa. 2 lang naman yata yun, di ba? O isa lang. Tapos ang nangyari, walang humihinto. Nagpapaparada kami. Doon ako nakatulong. Tumakbo rin ako sa gitna ng kalye. Pinahinto ko. Ang nasa isip ko noon, yung sasakyan natin, pag nilagay ko yung may mga dugo-dugo, madudumihan. Parang yung kagad, naku, wag na muna tong kotse. Kaya nagpaparada kami. Pero hinarang ni Tatay Ed yung isang jeep. Huminto ka. Tapos sinakay yung nagtulungan na ngayon lahat. So, bibihira kasi baka madamay ka pa, istorbo pa. Sinamahan pa yun. Naalala mo no kumakain? Kumakain. Kumakain tayo dyan sa may silang. Sa may silang. Yung masarap na kainan, biglang merong boom! Sabing ganun. Sabi ko, ano yun? Tapos lumabas na kami. Pag may walang nabangga, gumagalaw. Mama. Tapos pinuntahan ko, sabi niya, wag mo mo Sabi ko, tumatakbo doon sa gitna ng highway. Pinuntahan ko siya sa gitna. Na rin yung paa niya. Pero siya. Nakatingin lang siya, tapos tumutuloy yung luha, walang sinasabi. Tapos tawag ako ng mga lalaki, sabi ko, itabi natin kasi nasa kasi masasagasaan pa nagbanggaan Tapos alam nyo, ginawa ko kahit na nakaganon siya. Pinag-pray ko siya, tapos sabi ko sa kanya, tumawag ka kay Lord. Tawagin mo pangalan ni Lord, ganon. Tapos mamayang konti, meron nung pinapara na yung mga sasakyan, merong isa ng magandang loob, isinakay. Yung pala, asawa nung waitress na kumakain, yung nabangga. Tapos pagkaraan ng panahon, maraming panahon, kumain kami uli. Kinamusta ko. Sabi niya, kaya pala nabangga. Lasing. Sabi ko, kamusta na? Sabi nung asawa, ganun pa rin. So yung mga kindness, there are times na hindi ka namang magiging kind dahil kasi baka madamay ka, so on and so forth. Pero may mga tao palang instinct, syempre ako naman, medyo hindi siguro ganun kalakas ang loob ko. Yung angkan ni Sister Ria, several times. Pero meron akong isang lakas ng loob na ginamit din. Dahil meron akong nakitang isang tao na subasob, nasa likod ng isang likod na bugbog sarado, so on and so forth, at nakasubsob doon sa jeep. Doon ako medyo kakaiba yung pagpapala ni Lord na sumugod din ako dahil mahal sa buhay. At ang nawika ko ay nag-pray in tongues ako at that time. Tapos, ang nangyari ay sabi ko, who's the arresting officer? Pero medyo high tone. This man should be booked. Maibubuk. Kasi pag hindi na-book, baka ma-salvage. So, ang nangyari, na-book. Tapos, na-sentensyahan. Tapos, of course, kung meron mga kamalian, nag-serve siya doon sa kanyang sentence, then napalabas ni Lord, naglingkod kay Lord, tapos kinuha na ni Lord. So, meron kang maaalala na
In small, isang-isa na lang. Time na. Ito na lang. Isang-isa na lang. Yung smile. Alam nyo ba ang tawag dyan ng mga research ay love drug. Ang tawag naman ng iba dito sa smile. Kasi yung facial expression daw natin, merong pagka namimimik pala nung ibang tao. Kasi meron sensory motor. Kapag may smile, mimimik din ng face mo. Ikaw din. At may napoproduce na hormonal something, hormones. Sabi yan ni Doc, kapag ikaw ay laging naka-smile. So that is showing kindness also. In small things. Isang-isa na lang. Ito, ang tawag ko dito ay kidlat padala. Kidlat padala. Di ba ano tayo ngayon magpadala? Alam niyo ba ang kidlat padala na pwedeng-pwede? Yung kidlat padala o tawagin ko tong kamusta padala. Ayan. Kasi di ba nangangamusta lang tayo kapag may birthday, anniversary, so on and so forth. Pero yung pagkamusta mo na walang okasyon, ang tawag doon ay kidlat padala. Na pagka nakamusta mo kahit sino na walang dahilan at sinabi mo kamusta ka, that is showing kindness. Okay? Amen. Padala na kayo. Kidlat, padala, kamusta. Lalo na kung meron pang hindi lang salita. Hindi naman sa nag-aano tayo. Subukan nyo yan. Kamustahin nyo lang kahit walang okasyon. Yung nandun sa kapilang dulo, nako, that is showing kindness. Okay ba tayo dyan? Okay. So, are you kind? Susuot mo lagi. Oo. Amen. Thank you, Lord. Yan po ay ang ating pangalawa na characteristic ng love described in 1 Corinthians 13. So, mahaba pa to mga kapatid. 15 yata ito na characteristics at iisa-isahin natin yan. Habang pinag-aaralan natin to, nakikita natin na we fall short, Pero alam nyo mga kapatid, wag lang po nating pakinggan ito. Alam nyo, di ba Beb, yung kasi tinuro ko yung love is patient. Actually, diniretso ko na to doon, love is kind. Kasi pagka nare-remind ka, wag lang yung, naman ako doon. Kailangan may gawin tayo, di ba? Di ba may ginawa ako? Oo naman. Yung kamusta padala, kasi, yung kidlat padala. Kasi yung sinishare ko na, di ba, nainis ako, gumawa ako ng paraan. Talagang nag-initiate ako, di ba? Oo naman. Para mawala yun. Oh, glory kailangan, to God. pagka may narinig tayo na ganun at umaray, ibig sabihin, may kailangan gamutin. Oo naman. Kaya, pero alam naman ni Lord, kung hindi naman pwedeng mag-plastic sa labas yung outward. Kasi publicly, privately, inward, manifested outwardly. Kasi kung nasa loob, hindi pwedeng hindi lalabas sa labas Kaya si Lord talaga alam yun. Pwedeng maging kidlat padala. So, bukas po mga kapatid, abangan natin. Naku, etong susunod na to, medyo marami ang mga, hindi lang naman kababaihan, pero madalas sa kababaihan to. Alin? Love is jealous. Not jealous. Marami rin lalaki. Oo nga, marami nga. Gusto mo ba uli ako imbitahin? Wag na muna ako. Sino kaya ang imbitahin natin? Okay, thank you Lord po mga kapatid. Ngayon po, bago po tayo dumako, mag-comment na po kayo ng game na. Mga kapatid, dito alam nyo, maganda pala ito. Kasi marami sa atin ang naka-memorize. Pati doon sa mga members natin, nagme-memorize sila. So kaya ang mangyayari dyan, dire-diretso natin to. Sa susunod naman, ang gagawin natin, may meaning. Halimbawa, meaning ng Genesis. Anong ibig sabihin ng Genesis? Beginning. Ay? Exodus. Exit, mga ganun. Alam pala. Kailangan memorize natin maraming yan. umi-exit dyan. Huwag kayong mag-exit pag sumali po kasi kayo. Kasi pag hindi po kayo sumali, hindi kayo kasali. Ano ang meaning ng Ano meaning ng ubadya? Ubadya. So mga kapatid, isusunod na po natin yan, mga kapatid. Obadaya, oo. Ay, so ito na yung kidlat.
na. Ito O na sige, lang, sige. Magsabi na po kayo ng game na. Kasi hindi po namin alam kung online kayo o hindi. Kapag hindi nyo po sinabi na game na. Habang bumabati po kami ng birthday sa araw na ito, mag-comment na po kayo ng game na. Okay. Happy birthday po kay Sister Andrea Bautista, kay Sister Marlene Oliva, Sister Tina Aguilar, and Brother Jason de las Alas. At belated happy birthday kay Sister Yoli Blanquera, kay Brother Wally Caraos, at kay Sister Vicky Viduya. Actually, birthday, ngayon pa lang ang birthday niya, no? Kasi sa Amerika, ngayon pa lang ang Wednesday. Happy birthday, Sister Vicky! Meron ba akong nakalimutan? Sister Grace. Si Sister Grace ng East, na kaibigan ni Sister Noemi. Sister Grace. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Sige, Sister. Tayo na lang dalawa. Okay. Happy birthday to you. Ito pa isa. Happy belated na. Kahapon kasi ito, hindi natin nabate. Hindi nabate ng mga seniors. Kay Brother Jessam and Sister Jen Abanilla ng ating Laia Outreach. Anniversary nila kahapon. Okay. Ayan. Meron akong kidlat padala sa kanila. Alam mo Sister? Nora daw. Okay. Gusto mo yung kidlat padala ko sa kanila? Eto. Kamusta po kayong lahat, mga kapatid? That is showing kindness. So, text. Pangangamusta. Yes, kahit hindi birthday. Oo. Yun ay birthday Kaya mga ko. kapatid, comment po kayo ng comment ng game na. Kasi si Pastor, game na game siya. Sa pagsasalita. Paparecite mo ba sa akin? Wow. Okay, Gusto anong mo? premyo ko? Gusto mo? Wag na Dali. muna. Sige nga, habang bumubunot ako, sampulan mo sila. Dali. Baka makalimutan ko. Dito, pag nandito ka, alam na alam mo sa bahay. Pagdating mo yun, dito. diba? Okay lang yun. Dinare mo si Sister Rita, kaya dapat ikaw magsabi ka. Genesis, Exodus, Leviticus. Tama na muna. Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth. First! Ano yun? Wala pa? Tama yun. Mama Chet, wag mo siyang guluhin. Yes. Kay Lola Chet, tawa ko. Nagbabay ka lang ng time eh. First, saka second, Samuel. First, saka second, Kings. First, saka second, Chronicles. Di ba, Brother Louie? Saka na muna. Bukas naman, ano lang, konti-konti lang. Tuloy mo yan, kaya mo. Ano yan? Estra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms. Ano pa ba dyan? Proverbs, Ecclesiastes. Songs of Song, Ecclesiastes. Ecclesiastes muna. Oo. So, ikaw na muna. Ay! Finally! Teka muna. Ano? Mayroon akong challenge. Dalawa ngayon pala. Mamaya pa yun. Sige. Finally! Brother Ernie, ayan na ang hinihintay mo. Uy, si Kuya naman Ernie ang talaga. nabunot. Siya na sasagot sa akin doon sa huli. Siya kaya yung from the start, taas ng kamay. Bigyan nyo ng mic. Ito. You have to wear your Bebe. Hello. Naghihintay ka ng matagal na panahon eh. Ayan na. Okay, game. Fire, Kuya Ernie. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi.
mo ba tono yan? Ay, ang galing. Original? At original pa yung Oo. tono ni Kuya Ernie. Kaya pala taas siya ng taas Sabi ng ko nga, kamay. kahit wala Yeah. ng premyo, basta Wala na? Oo. Akin na lang? Sabi niya wala daw, kahit walang premyo daw. Okay, ganun. Ah! Mine. Amin na lang, Mine. 5 milk tea rin to. Dagdagan mo dahil senior eh. Dahil sa sariling tono niya, may additional. Yay! Maraming salamat. Thank you, Lord po. Yay! Ang galing kaya naman pala taas ng kamay si Kuya Ernie. Oo, original pa yung tono. Oo. Eh, yung ating ni-request. Di, paikutin mo, dalawa rin uli. Teka. Sister Rita muna. O nga Oo, pala. kasi nag-usap kayo ngayon eh. Oo ni nga pala, Sister Rita. Challenge. Request mo yan sa kanya. Oh, yan. Sige, ikaw na. Ha? Game na. Ito na. Tatawagan natin. Sister Rita, ready ka na, Sister Rita? Good morning, sis. Uy, grabe. Uy. Ang ganda ng bati ni Sister Rita. Sabi niya, good morning, sis. Ready na ako. Amen. Ha? Amen. O, sige, Sister Rita. Pastor, Oh, thank you, Lord. Ano ba kanyang- Pinoy-memorize ko tuloy. Okay. Jacket. Kasi sabi mo, may jacket ka. Kaya may jacket si Sister Rita pag na-memorize na niya. Okay, Sister Rita, go! Amen. Genesis, Exodus, the first book to see. Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First Samuel, Second Samuel, First Kings, Second Kings, First Chronicle, Second Chronicle, Esdra, Nehemiah, Job. English Tagalog Okay lang. Okay, Esdra. Esther. English Tagalog lang Okay. Esdra, Nehemiah, Esther, Job, awit, kawikaan, mga ngaral, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sophonias, Ageo, Zephaniah yun. Malakay. Amen! Hallelujah. Galing-galing naman ni Sister Rita. Ano pa yan, English Tagalog pa? Original? Oo. Ayos daw ba? Ayos, ano isa? Ayos. Supon, ano Thank you, yan? Lord, Pastor. Buti na lang, sinales mo ako. Amen. Pinemorize ko Oo. tuloy. Jacket. Kaya si Sister Rita ay may jacket. Amen. Yay! Praise God. Pati New Testament nga, minemorize ko na eh. Pero New Testament. Sige nga. Daw, saka na sample lang. Saka na lang. Si Sister Rita gusto ng dalawa. Saka na lang daw. Sample daw. Sample, baka may mali-mali pa. Okay lang, no? Okay lang. Baka may mali-mali pa. Sample, sample lang. lang. Eh. Sample lang naman eh. Sige, sample. English Tagalog, Okay. English Tagalog, praise God. Matthew, Mark, Luke, John, Gawa, Roma, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Tito, Pilimon, Efeso. Okay na. O, sige, Sister Rita, next time sample na lang lang. naman yun eh. Sample lang naman. O sige, next time na lang, Sister Rita. Kasi namali eh. Hindi, ando pa rin yun. Dapat yun eh. Oo. Hindi bale, sa susunod. Pinipos. Oh. Amen. Sa susunod, para meron ka ulit regalo. Amen. Thank you, Lord, Sister Rita. God bless po. Amen. Okay. Yan.
Ang galing ni Sister Rita, talaga. Tignan ninyo, nung isang araw, sinasabi lang niya, hindi niya kaya, hindi siya marunong. Yung pala. Pero tignan po ninyo, Oo. lumaktaw lang ng isang araw, memorize niya nga pati Amen. yung ano. So, wag niyo po sabihin hindi niyo kaya, mga kapatid. Sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Ayan, okay. Kaya. Sige, Sister Jam, spin the wheel. Sino-sino ba muna? Ay, ang mga nandyan ay si Sister Minchi, Okay. si Brother Wally and Waljuna, Ba? si Sister Net Mercado, si Wow. Inday Jamie, Uy. Sister Nora Kalingo, si Sister Joanne Owarde, si Brother Boyet Ceremonia, at si Sister Relly Dangana. Okay. Okay, let us spin the wheel. Sino? Uy, Sister Relly Danganan. Ayan. Ang inyo pong premyo, ang premyo po ng susunod ay Nike na cap. Wow! Oh, di ba? Thank Bagay you, na Lord. bagay kay Jacob. Parang bagay, parang bagay ito sa suot ko. Uy! Tingnan Mine! ninyo, oh. Kasi Nike eh, oh. Okay, okay na muna. Oh. Sige. Ayan. Mine. Okay, ito po ang inyong premyo. Kaya tawagan Tatawagan. natin si Sister Relly Danganan. Ay, hindi siya naka-online. Oo. Try natin, Sister Relly. Yan po. Calling tayo kay Sister Relly. Wala. Sister Relly, hindi po kayo naka-online? Nag-go ba siya? Nag-game siya? Wala eh. Ayan, hindi natin matawagan si Sister Relly. Okay, next naman. Hindi siya naka-online. Okay? Spin again, mga kapatid. Kaya be sure po na naka-online tayo. Sino? Sister Nora Kalingo. Ayan. Si Sister Nora. Sino yung kaibigan niya? Nag-aano yan, naghihintay yan kahapon. Yan. Kamusta po sa lahat ng mga taga pinagbuhatan? Sina Sister Pasita Phoenix na nasa Florida. Tapos, sila Sister Corazon Perez, Sister Melly, Sister Lina, Sister Josephine, Sister Eileen Encarnacion. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Amen. So tawagan na natin si Sister Nora Kalingo ng ating pinagbuhatan prayer group. Ayan. Uy! Good morning, Sister Nora. Good morning po. Ayan. Thank you, Lord po. Ayan. Sister Nora, ready na po kayo. Alam ko, nung isang araw pa. Tulungan po ako ng Lord. Ayan. Okay. Ready po? Amen, amen po. Okay, go po. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kala ko nagsimula na po. Opo, Okay Sige po. Okay po. Joshua, Judges. Sige po, simulan na po ulit. Opo, Okay opo. po. Sige po, opo. Thank you, Lord. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy.
Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second King, Second and Third, Second and First and Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Joel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Nahum, Micah, Nahum, Job, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. Yay! Sister Nora, ano po yung tono na yon? Ay, ano po, ay, iwagawa lang po. Parang meron yun eh, di ba? Yung po ba yan? Opo. Pinagsama-sama lang po. Pinagsama-sama. Yun nga yun. Tama. Thank you, Lord po, Sister Nora. Ang galing ni Sister Nora. Kaya, nanalo po kayo ng Nike na cap. Para kay Brother Michael ito. Thank you, Lord po. Opo. Hallelujah. Thank you, Lord po. Pastor. Amen, 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 amen. Salamat po, Sister Nora. Hallelujah. Thank you, Lord din po. God bless po. Ayan, God bless po. Ayan. Alam nyo, mga senior na po yan. Kaya wag niyo pong sasabihin na na hindi na ako makamemorize eh. Makaka-memorize pa rin po kayo. Yan, nakita niyo Sister Nora? Thank you, Lord, sa ating mga kapatiran at isa-isa na po na memorize nila. Amen. Maganda nga ito, no? Oo. Kasi bilang Kristiyano, kailangan po alam natin yung sunod-sunod. Para po pagka nagpe-prayer meeting tayo, pag sinabing buksan natin sa Obadiah, oo, yung Obadiah. Minsan po, tapos na yung prayer meeting, naghahanap pa tayo. Minsan, sumisimple pa tayong ganun. May kanta doon. Sabi, lahat na nakakita, magsabi ng amen. Amen! Sabi, pero hinahanap pa nila kung nasaan may kanta yun. doon. Ano? Obladi, Obladya, Obadaya. Sige, gusto ni Pastor magkaroon din ng premyo. Obladi, mga kapatid. Oblada, Obadaya. Hindi nyo kasi tinatawa ng joke niya. Yan, tuloy siya. Kay Maribik siya na lang ang tumawa. O badya kay Maribik eh. Oo nga, Obladi, Oblada, Obada. Maribik yun. Ano kayo? Okay. Oo. Gusto niyo yung yeah. O kanino yung yeah? Kay Mama Chid. Oo, kanya-kanya yan. Ayan. Thank you, Lord. Okay. Tumatatak yan, tumatatak. Ngayon po, dako na tayo sa yung song natin of the week at overtime na naman tayo. Thank you, Lord. Pagkatapos ng new song ay... Pagkatapos ng new song, ay ito ang kwentong pag-ibig din. Alam niyo po, sasabihin niyo naman, ano yan, puro ganyan na lang. Hindi po. Kaya wag po kayong magsasawa dahil sa isang linggo, iba na naman po itong pag-uusapan ng mga mag-aasawa. Kwentong pag-ibig pa rin nila, pero ito yung mga pang-araw-araw na problema ng mga mag-aasawa na na-experience din ng mga kapatiran natin. Hindi naman po porke worker dito, ay hindi po nakaka-experience din ng mga conflict sa mag-asawa. Hindi po totoo yun. Pag sinabi po ng mag-asawa, wala na kaming conflict kasi na kay Lord na kami. Sinungaling. Huwag ka naman ganyan. Oo. Gawin mo naman kind. Sinungaling. Kasi ang lahat ay may conflict, mga kapatid. Kung napagtagumpayan na. No, you just have to be, aaminin mo lang. You just Kung have to paano admit na-overcome. na meron. Kasi po, the same help that we receive from the Lord,
yun din ang help na maibibigay natin dun sa mga kapatiran natin na meron ding the same problem. Kasi pagka pinagkait po natin, Halimbawa tayong yung dalawa, tulong na yon, ano kaya yung pinaka-major conflict that had happened in our sa atin? 30 years? Oo! Hindi mo sasagutin ngayon. Ay, hindi ba sasagutin Oo, ngayon? no. Oo, meron. Kasi may mga stages po yan. Nung panahon na yon, ito yung pinaka-conflict naming dalawa eh. Oh. Pero ngayon, hindi na. Ah? Pero, isi-share natin yon. Paano natin napagtagumpayan yon, di ba? Journey. Oo. Kasi sa buwan, bawa kami, 1 years na po kaming kasal. Sa 31 years na yon, marami po kasi pagka may isa kang conflict dito na napagtagumpayan, maaaring magkaroon ka ng another na naman sa buong 31 years na yon. Dahil sa pakikipag-ugnay kay Lord at sa salita ng Diyos, naayos. Pero meron. Akala mo lang wala, pero meron. Meron. Kaya mga kapatid, abangan po ninyo. Pero for this week, dun muna tayo sa labi-dabi na... Hindi, yun yung honeymoon stage. Yes, kung paano yung naging pamamaraan ng Diyos na pagtagpuin. Sabi nga ni Sister Nene, meron kang partner. You wait for it. Wag namang Centennial Minister Love. Ikaw, Andy, Minister Andy, oo. Pag Centennial Love, di na ma-appreciate ni Tanene yon. Kasi sasabihin, ano ka ma? Anong gagawin natin? Ganon. So, wag namang Centennial Love. Okay. Andito na po ang ating new song at abangan po ninyo. Kahit na mag-overtime tayo mga kapatid ha. Okay. Interesting po ito at makakatulong sa atin. Amen. But for now, let us watch the new song of Minister Ariel. Amen. Sung by Barry Manilao. Okay. Thank you. Si Brother Joby pala ang nag-arrange niyan. Thank you, Lord. Eto na po. Inilaan magbuhat sa krus
pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan, huwag pababayaan, yan ang samo ko. O Jesus, Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Pupurihin, sasambahin kita. Good morning, Jesus! Ayan. Excited na ho ba kayo sa umagang ito upang muling makarinig ng isang yugto ng kwento ng pag-ibig? Pero bago tayo dumako dyan, manalangin muna po tayo. Muli, Ama, narito kami sa aming kawalan at sa umagang ito ay muli mong luwalhatiin ang iyong pangalan. Gamitin niyo po ang mag-asawang Sister Joy and Brother Louie na maihayag ang iyong kagandahang loob, ang iyong abag at kabutihan sa mga taong nagtitiwala sa inyo. Be with us. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Ayan, kumusta po ba itong aking dalawa? Pababatiin ko muna po. Sino magsisimulang po magbati? Okay, good morning, Jesus. Yan. Thank you, Lord. Yun lang. Okay. Good morning po sa lahat ng mga kapatiran sa Luzon, Visayas, and Mindanao, maging sa buong mundo. Okay. Yeah. Okay. Alam nyo, naalala ko dun sa, nung nagkikwentuhan kami kanina dito, yung TV show na Different Folks, Different Strokes. Ay, iba po ang kwento. Kung kayo ay hindi naniniwala sa marriage made in heaven, ay huwag kayong tatayo sa inyong pagkakaupo. Dahil totoo po na there are marriages, Christian marriages, all Christian marriages, are made in heaven. Ayan. So sa ating pagsisimula, siyempre tatanungin ko yung nanligaw. Okay. Paano ba nasimulan ng lahat na ito, Brother Louie, sa inyong dalawa? Okay, thank you, Lord. Yung panahon na ako po yung nanligaw kay Sister Joyce, na-assign po ako sa San Pablo City. Doon kayo una nakita. Doon kami na-assign ng kapatid ko, Sister Lisa Belmonte, ngayon di Guzman na. Ang prayer meeting pa noon is sa 4 na prayer meeting, Thursday hanggang Friday o Saturday. Doon pa lang, nagsimula na yung pangliligaw kay Sir Joy, pero hindi ako pinapansin dahil meron daw siyang ideal man. Batang-bata pa naman ako noon. Ano yata ako noon? 21 years old ako noon. Okay. Habang nagtitiling ko daw kay Lord, mga prayer meeting na ako napuntahan, iba yung na nakita ko kay Sister Joy dahil siya pinapakita sa akin ni Lord. Mm-hmm. At doon, may binigay sa akin na word si Lord sa Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa sapagkat sila
may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Hindi ako nag-concentrate doon sa gantimpala, doon ako sa pagsunod sa ating Panginoon. Natutuwa naman ako kay Lord dahil nabasted ako 3 beses. Binasted ka rin yan ng 3 beses? 3 beses. My God, okay. Ano nangyari? Hindi naman, kala ko wala nang pag-asa eh. Pero nagpatuloy ako sa paglilingkod. Tumagal ng pagliligaw ko sa kanya. Tanda ko, 3 taon eh. 3 years ako nangligaw sa kanya. Although may mga prayer meeting na ako napupuntahan, siyempre may mga sister rin tayo, pero iba talaga yung pinapakita sa akin ni Lord. Ayun nga, Sister Joy. So, ano ang dahilan at hindi ka sumuko na kahit 3 beses na puro, hindi nga sabi sa'yo. Pero hindi ka sumuko, anong pinanghawakan mo? Ang pinanghawakan ko yung salita ng Diyos. Hindi ako tumigil dahil hindi to say, may edad siya sa akin kasi mas bata ako nung panahon na yun. Ilang years nga yung difference ninyo? 7 years. Okay. Sa 7 years na yun, siyempre, sabi ng magulang ko, sabi ng mother ko, walang papatol kay Louie. Ibang klaseng batang yan. Pero, hindi ko pinansin yun. Although biro na ng magulang ko yun, kasi magulang ko yun eh. Kahit anong mangyari, magulang ko pa rin yun eh. Okay. Pero nakita ko, habang nagdinig ko, nakikita niya ng Nanay Marina, Sister Jane noon. Pupunta sa prayer meeting sa amin sa Mandaluyong. Okay. Ang prayer meeting namin Tuesday. Boto naman sila kay Sister Joy. Tinitingnan nila. Okay. Boto naman. Kasi si Nanay Marina, nakita niya, sabi na, mahal talaga ni Joy si Louie. Kasi iba ugali niyan. Hindi niya alam, bata man ako, pero seryoso ako. Kasi ganun ang pagkatingin sa ibang pagbata raw, playboy. Pero hindi nila alam, may nasa puso isip ko, isa lang. Siya lang. Siya lang. Okay, maganda yan. Pasimulang yan. Tanong naman natin yung niligawan. Okay. Ito yung nambasted ng 3 beses. Kung naalala nyo, si Sister Judy, 3 beses din binasted si Minister Andy. Sige, Sister Joy, paano ba nag-umpisa? In love ka ba kaagad sa kanya? At ano ba yan? Hindi. Actually, hindi po. Ha? Kasi po, kaya nga, nabasted ko siya ng 3 beses. Actually, tingin ko sa kanya, kapatid na bata, kasi kaibigan kami ni Lisa sa service. Kaya every time na magkasama kami ni Lisa sa prayer meeting, tapos dadaan kami sa kanila, di nakikita ko siya. So, younger brother. Kaya ko siya binabasted nga kasi nga, wala sa isip ko that time talaga, yung mga ligaw-ligaw kasi ang akin lang is to serve God. At bawal din naman actually noon yung makipagrelasyon. May 6 years para sa mga full-time worker para mag-asawa. Ganon. So, ang focus namin lahat nun ay ang mag-serve. Ayun. Kaya binabasted ko rin siya, not only dahil nga sa bata siya, but because I want to serve the Lord full-time. Yan. And then what happened? Ba't kayo ngayon? Sige, kwento mo. Ayan. And then, dumating yung word ni Lord dito sa John 16, verse 24. Sabi niya, until now you have not asked for anything in my name. Ask, and you will receive, so that your happiness may be complete. Sabi ko, Lord, ano pa bang mahihingi ko? And then, tinanong ko siya, Lord, ano po bang will nyo? Ako po ba'y magsiserve na single o married? Sumagot ulit siya sa Jeremiah 29 verse 6. Sabi doon, marry and have children. Masyado pong specific ang ating Panginoon sa pagbibigay ng instruction sa akin during that time. And meron pa ako. Ganyan kami ni Lord kasi mag-usap eh. Sabi ko, Lord, kung will mo sa akin na mag-asawa ko, pakita mo naman sa akin kung sino yung future husband ko. And then one afternoon, in a dream, nakita ko si Brother Louie. Ano reaction mo? Lord, bakit? Kung sino yung inaayaw-ayawan mo, yun naman yung Lord pinakikita mo. Ayan, hanggang nga yun.
Lagi ko siyang binabasted, ganun, na ano. And then, binigay naman niya sa akin ng Sirach 42, verse 24 to 25. If I may go on. Good, please. Sabi doon, all things are in pairs, each the opposite of the other, but nothing the Lord made is incomplete. Everything completes the goodness of something else. Dahil nga sa bata siya, and then nakita ko yung mga weaknesses niya, talagang lalo parang nata-turn off ba ako? Na kasi, di ba, gusto natin yung masasandalan. Gusto natin yung strong, di ba? Pero si Lord, sobra yung kahit na ini-insist mo yung gusto mo, tapos sinasabi mong ayaw mo, napansin ko, kakampi siya ni Lord. Mahirap na kalaban Kinakampihan siya ni Lord every time na hindi ko siya pinapansin. Tapos every time na tatanungin ng mami at daddy na ano yung status ng panliligaw ni Louis sa'yo, sabi ko, ano ba, bakit kinukulit nila ako tungkol doon sa relationship? Focus nga ako mag-serve. Pati si Lord, sabi ko, Lord, ano? Sabi ko, wag na. Sabi ko, ganun. Wag siya. Pero sabi niya, sa Isaiah 7, verse 10 to 14, sabi ni Lord, it's bad enough for you to wear out the patience of men. Do you have to wear out God's patience too? Grabe si Lord talagang lagi. Ako lagi. Lagi talaga si Lord. Ako lagi yung kanyang pinagagalitan. Okay. Di sabi ko, di ba Lord, gusto ko naman yung ganito. Yun nga, pinipresent ko lagi sa kanya. Kung sakasakali ako mag-aasawa, ito yung aking standard. Diba? Saan ang standard mo? Yeah, syempre. Syempre, yung witty or wise, yung gusto ko yung kakwentuhan na may natututunan ako, ganun. Yan, yung may conversation na ano. Pero sabi ni Lord, these are all your wants. Yan. Actually, binigay ko yung kay Lord yung aking mga standard. Lagi nga, Lord, ganyan, usapan namin. Ano yung standard? Gusto namin malaman. Ano yung standard? Hindi yan tall, dark, and handsome. Ano? Kahit hindi handsome. Sabi ko, Lord, gusto ko nga, yun nga. Yung I can gain knowledge from. Okay. Diba? Tapos yung inito, bilog ang mata nito. Di sabi nga ni Lord sa akin, taken from my diary way back, kasi lahat ng aming conversation ni Lord, gino-journal ko. Mahilig po kasi ako mag-journal. Sabi ko nga, sabi ni Lord sa akin, these are all your wants, your dreams, your needs. But what about my plan, my will? Di ba sinurrender mo everything to me? Sabi ni Lord sa akin, why are you taking it back? Just because what I'm giving you does not agree with your standard of a man. Sabi niya sa akin. So don't rely on what you see. Kasi nakikita tayo, nagdi-depend lagi sa nakikita natin eh. And what you think you know. I have called you to serve me and your fellow men. Sabi niya, why then do you not want to serve and help these men I'm giving you? Wow. Ayun pala. Gusto niya ako yung maging help dun sa pinipili niya. I let you see his weaknesses. Kasi beforehand, kita ko na yung mga weaknesses ni Brother Louie. Kaya nga yun. So, for you to fill it in, you do not live for what others can do to you, but what you can do for others. So, self-denial, o death to self, yun pala yung gusto ni Lord. Na tayo yung tutulong sa ating kapwa. Kaya nga tayo binigyan ng husband for us to fill in. Diba? Ayun po. Okay. So, finally, you got married on when? When did you get married? May 14. That was a 1 week preparation only. 1991. 1991. So, ngayon, kayo ay 30 years of marriage na. Now, let's talk about this. Lalo yung mga first few years. Ano ba yung mga naging interaction ninyo first few years? Siyempre,
kahit naman sa any normal couple, may adjustment yan. So, paano nyo hinarap itong mga challenges na ito? Tanong natin si Brother Louie. Okay, challenges. Okay, thank you, Lord. May kwento ko lang, no? Kasi yung unang namin baby, nag-outage kami sa Floodway. Kakasal lang namin nun. Ay, buntis si Sister John ng Ano kakasal? 1 year pa tayo. 1 year. O, bago magano. Mike. Yung kasal namin. 1991, 1992 yun. 1981, 1982. Yan. Unang, siyempre sa mag-asawa, hindi maiwasan na pag may trials. Yan. Kasi, sorry. Yung napasayin kami sa Floodway, unang baby namin nawala. Siyempre masakit sa akin. Kasi sa isang tatay, feel nyo yung unang baby makita mo agad. Nakunan siya. Linggo nun eh. Hindi ba maganda yung Floodway yun sa kakainta? Nakita ko, siyempre nagtanong ako kay Lord. Lord, bakit ganito? Nawala yung una namin baby. Siyempre, kahit na kay Lord tayo, siyempre mga kakatanong ka sa isip puso mo, bakit na yun? Full blast naman pag-serve kay Lord. Yung nawala yung una namin baby, na 3 months pa lang, nawala siya. Kaya yung baby yun mismo yung, ewan ko kung may mga kasabihan daw, yung unang baby namin na nagpipray sa amin. Yun ang pagkakaunawa ko noon. Yung habang nagtilingkod kay Lord, pero alam ko, hindi pa to tapos eh. Meron pa susunod eh. Nagkaroon nga kami ng pangalawang baby, ayun si Sam. Si John Samuel Belmonte. Ang nakakatuwa nito, kahit gano'n ang nangyari, hindi ako tumigil sa paglilingkod kay Lord dahil alam ko, si Lord mismo ang magbigay ng kalakasan ng katawan at katatagan ng loob ko. Kasi, ito lang, may kahinaan rin ako kapag may nangyayari sa natural na nangyayari sa kamag-anak ko. Natural lang yun. Pero iba pala talaga yung nangyari sa akin, ang pag-baby na nawala. Paano mo tinake ito in your relationship with the Lord? Yung relationship with the Lord, yung nagkaroon kami ng anak ni John Samuel. Parang doon ka doon na mismo nabuhayan ako. Okay. Ang nakakatuwa na, after a month, nagkasunod-sunod na. Ilan nga anak niyo uli? 4. Wow. Ayaw niyo pang magpakasal niyang lagay na yan. Ayaw pa sa akin noon. Tanong ko si Sister Joy. Sister Joy, so when you got married, no, so there were expectations. So what happened? Ang laking adjustment kasi sa kanila muna kami nagstay before. Okay. Kasi dito ako nakatira sa center nung dalaga pa ako. And then when we got married, iniwi muna niya ako sa Mandaluyong, sa bahay nila. So, ang laking adjustment kasi nasanay ako na sa bahay, sabay-sabay kami kumakain. Okay. Yan. Kaya lang sa kanila, since meron silang karinderya, I remember anytime you want to eat, you can just eat. go there. Ako, sanay nang marami kami sa hapag. So yun, kaya siguro hindi rin ako tumaba during those times. Kasi wala akong ganang kumain nag-iisa. Ayun. Pero I mean, how about your interaction? Siyempre, kasal na kayo and you're together. So nagkakaalaman na kayo ng mga ugali. May adjustment bang ginawa ka doon? Ano may mga discoveries mo nung mga first few years of marriage ninyo tungkol sa inyong relationship? Since pinakita naman ni Lord, kasi nakikita ko na siya dito sa worship center, dito sa center natin, ay konti lang adjustment dun sa yung deal ko sa kanyang weaknesses. Okay. Nakita ko na yun before, na every time na parang mauubusan ako ng pasensya,
si Lord ang aking, Lord, bigay mo yung taong yan sa akin. Binabalikan mo si Lord. Kasi si Lord yung nagbigay sa akin. Kaya, Lord, ikaw nang bahala sa kanya. Actually, wala naman kaming away na dahil sa isa't isa. Talaga? Wala kami pinag-aawayan. Kahit hanggang ngayon, wala kami pinag-aawayan. Dahil sa ganyan ugali mo, dahil ganito ugali ko, wala. Bakit? Hindi ba, ayaw mo, pagkatapos gan. What did you discover na hindi kayo dumating sa any serious na away? Kasi God-given siya eh. Okay. So whatever, kung ano man meron siya, galing kay Lord. And I respect Him for that kasi regalo ni Lord. Kasi kung mahal mo si Lord, lahat ng mahal niya, mahal mo din. Okay. So kung may mga shortcomings, nawawala ba? Hindi ko masyadong pansin. Basta lang kung mauubusan ako ng pasensya, dahil nga sa kakulitan, makulit. Actually, he's a funny guy. Okay. Okay. Mapapatawa ka sa kanyang mga ginagawa. Kaya, kahit sa bahay, pero hindi ko nadidetalye. Kaya, napapatawa lang ako doon sa mga nakikita kong mali. And then, kapag sobra na naman yung mali, di ba? Lord, ito, yung binigay mo sa akin. Actually, yung mga moods niya, nagkakaroon lang siya ng negative mood kapag nakita siyang hindi maganda sa kapitbahay o sa mga kapatiran, sa kapwa. Tapos, pag dinala niya sa bahay, iba na yon, negative na yung mood niya. Hindi mo na, hindi ko siya pinapansin, pinababayaan ko lang siya until such time mag-cool down siya. Now, as a husband, as a friend, what is it that you appreciate about him? Masipag. Mahirap maglaba. Masipag sa bahay. Although, yung I did my best, but my best wasn't good enough. Gagawin niya lang. Pero yung pag-aalaga niya, how does he express his love to you na-appreciate mo? Hindi kasi ako yung nagpapaalaga. Hindi ako naghahanap ng bakit kaya? Personality mo yan. Yeah. Okay lang. Basta nandyan siya. Ganon. And then, yun nga, ang sabihin ko lang, kapag high blood siya, yung high blood na ibig kong sabihin, mainit ang ulo niya, pagkain, katapat, or lalabas niya, lang kami. Pasyal-pasyal ko, parang bata, na pinasyal mo, tapos nun, okay na. Nag-cool down na yung temperature niya. Okay. Sabi nga nila, ang asawa daw ang panganay. Sabi nila, mga asawang babae, ayan ang panganay ko, yan ang pinakamakakulit. Ngayon, siya na yung bunso. Siya na yung bunso. Brother Louie, anong na-appreciate mo kay Joy? Ano yung mga qualities niya na alam mo talagang andyan siya para sa'yo? Matyaga siya. Matyaga? Sa taon lang. Kasi, sige nga. obvious naman eh. Kasi kung totoo lang, sabi ng nanay ko, hindi ako pwedeng pagtyagaan ng ibang tao eh. Kasi iba talaga ugali ko eh. Pag gumawa ka ng isang bagay, mahirap kalimutan. Pero nang mapakasawa ko si Sir Joy, nakita ko, matyaga talaga siya. Paano matyaga? Can you give one example, isang situation masasabing matyaga? Sa ugali ko talaga. Yung problema ko talaga sa ugali ko eh. Kung may nakikita ko, buong araw, parang iba na. Pero, pag sinabi niya sa akin mali ako, naiisip ko mali naman talaga ako. Kasi iba na yung naiisip ko eh. Nakita mo yung full acceptance, no? That's, I guess, one of the definition of love. Hindi talaga akong kamahal-mahal eh. Sabi ng magulang ko. Pero minahal ako ni Thank Mr. you, Lord. Joy. Mga kapatid, nakakatuwa po ang kwento ng mag-asawa. Now, they both submitted their will to the Lord. At ano ba naging bunga? We were given 4 kids, wonderful kids, talented kids. Okay. Ayan. Actually, nakakatuwa si Lord kasi every time na nagiging pregnant ako, di kami tumitigil ng prayer. Every night yon, habang sila'y nasa tiyan, pinipray over niya yung mga babies na lumaking kalugod-lugod kay Lord.
Tapos lumaking healthy, strong. Yun. At tapos yung magkaroon ng natural birth, ganon. Ay, yung ginawa ni Lord lahat. Kasi hindi ako gumastos ng malaki para maipanganak sila. Hindi kami ng problema kasi sa health center lang ako nanganak. 250, 350. Hindi ka makakakita ng ganun. So, napakabuti ng ating Panginoon na siya lahat ng nag-orchestrate ng everything. How about the financial side? Paano? Apat yan eh. Ayan. Anong blessing ba ang Dahil nga pag tayo sumusunod kay Lord, di ba nga sabi sa Jeremiah 29:11, I alone know the plans I have for you. Plans to bring you prosperity and not disaster. Plans to bring about the future we hope for. Since yung ating pagsunod sa ating Panginoon, pati future natin, iniasa natin sa Kanya, si Lord ang nag-operate. Siya yung gumawa ng paraan. Kasi before, karinderya lang yung source ng aming income. And then, ipinrovide niya, nagpagawa siya ng apartments. Kaya ngayon, yun yung source of income na kung titingnan natin, mahirap magbuo ng pamilya kung wala kang source of income. Pero since na umaasa ka sa ating Panginoon, siya yung nagbigay kung saan mumula yung panggagalingan ng iyong finances. And then, tapos, si Lord din yung naghipo nag-sponsor sa aking mga kapatid, sa aking mga anak, ng kanilang pag-aaral. Kaya, mula elementary hanggang nakapagtapos sila, yung sister-in-law ko ang ginamit ng Panginoon para sila. Sister ni Louie. Yeah, yung sister. Ay, Ate Met. Yeah, si Ate Mayet. Ang ginamit ni Lord para sila'y makapag-aral at makapagtapos. That's how the Lord provides. Tanong, any regrets? Pareho ko kayong tatanungin. Wala po kasi loving din kasi yung family niya. Sobra. Kaya hindi mo iisiping pagka aayaw ka, hindi mo maiiwan yung family na full of love. Yung, andun yung suporta pati. Yes, yung full support ng family. Yan. Hindi mo maiisip na lumayo sa kanila dahil nga yung pagmamahal ng Panginoon nakikita mo rin sa kanila. Iba talaga yung Christian ang napangasawa, Christian din. Brother Louie, meron ka bang regret na nagkatuluyan kayo ni Sister Joy? O talagang blessing? Blessing talaga eh. Kasi 4 pa naman. Hindi ko naman. Tapos nakatapos ng 3, isa na lang. Nakakatuwa pa to. Si Samuel, nag-aaral sa UST. By faith talaga yun. Yun. Cum laude siya, hindi ba? At nakakatuwa, nakapunta pa kami sa ibang yes, lugar. Yung blessing talaga. Talaga. Nakakatuwa po mga anak niya. Actually, ako po, matagal na rin po akong kasama nila. Blessed na blessed po ako sa pamilyang ito. Talagang mamamangha ka kung paanong ang Diyos ay kumilo sa mga taong naging tapat. Talagang nagtiwala sa Diyos. No? Talagang, kaya nga sabi ko kayo na marriage made in heaven. No? So, naku, ayan na naman ang oras. Napakabilis. Last hindi man advice, pero ano bang masasabi ninyo sa inyong dinanas bilang mag-asawa? Unahin ko si Brother Louie. Ano ba mabibigay mong advice dun sa mga nanliligaw pala ngayon at binasted? Ano bang dapat gawin? Dapat bang, anong ma-advise mo? Ang advice ko lang sa mga bago pa lang nagliligaw, mag-pray kayo na magkaroon kayo ng Word of God. Yun na magiging gabay nyo sa buong buhay nyo. At nakakatuwa nga kay Lord dahil sa pamamagitan ng Word of God, nabago buhay ko, nagkaroon ng direksyon. Dati, wala eh. Ang nakita ko lang, mag-aral eh. Pero yung na-in love, hindi eh. Dahil napunta ako kay Lord, na-in love na ako kay Sister Joy. Doon ang nagsimula na ang aking direksyon. Si Lord pa rin. Enjoy. Sige, Sister Joy, ikaw. Sa lahat ng mga kabataan, lalo sa mga babae, ayan, kayong nililigaw. Lalo sa mga girls, masarap makipag one-on-one kay Lord. Bawat galaw, bawat decision,
kausapin niyo si Lord, sasagutin kayo directly. Amen. Para sa guidance, mas maganda yung guided by the Lord. Hindi kayo maliligaw, hindi kayo magsisisi. Nandun talaga yung katagumpayan kapag si Lord yung inuna natin, si Lord yung ating, ano tawag dito? I forgot the term. Si Lord yung ating kinausap regarding our situation. Yan. Si Okay. Lord talaga. Salamat. And Amen. obey. Napakaganda po na ehemplo para sa mga kabataan na talaga pong yung relasyon sa Panginoon ang simula at dapat maging wakas ng lahat ng bagay sa ating mga desisyon sa buhay. At nakita po natin dito, no, kung sa human understanding, parang ako nga, inisip ko pag gano'n, ay mag-aaway ang dalawang yan, di ba? Kasi hindi nga, they didn't have a good start, no, at the beginning, no. Pero iba ang Diyos eh. Yan laging binabanggit sa GMJ, pag ang Kristo nasa buhay ng isang tao, walang hindi pwedeng mapagtagumpayan. At bago magwakas ang ating pagsasama sa umagang ito ay maghahandog ng awitin at yun po'y eksakto dun sa kanilang pamumuhay, no? That's the very description of their love life together. It's a different kind of love, no? It started with God and it brought that love to both this husband and wife. At alam nyo, ako na lang po witness, I am blessed. Hindi dahil marami silang pera, hindi po eh. In a sense, maiinggit, quote-unquote, maiinggit ka sa kanilang pamumuhay kasi hindi normal sa mundo. Hindi yung expectation na aasahan mo sa mga ganong sitwasyon ang magaganap. At Diyos pa rin po ang kumikilo sa lahat ng ito. Amen. So, ayan, no, aawitin nila ang, ano nga yun, God is working on me. Naku, totoong totoo. Ayan. Okay, go. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. So for our closing prayer, Brother Louie, please. Thank you, Lord. Thanks, Jesus. Lord, marami po salamat sa pribilehiyo na kami po ay nakapag-share kung paano kami ginabay mo na yung salita, Panginoon. Papalain mo po ang aming GMJ na nagaganap ngayon, Panginoon. Papalain po ang mga namumuno, Panginoon. Lord, marami po salamat sa pagpapala ibinigay mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Bye. God bless. See you. God bless. God bless God bless. everybody.